Hello guys, Mio Amor, palaging nalulubat. Yung charging niya 12.79. So ang gagawin ko ngayon, ika-convert siya ng full width na regulator ng Skygo. Pero yung brand niya sa loob ng regulator is Lihua. So Lihua yung Skygo, yung regulator nila is Lihua. So ito yung ginagamit ko kasi tested to, di katulad ng iba na madaling masira. Pag ganito kasing mga motor, Mio Sporty, Mio Amor, kadalasan madaling masira yung charging nila. Tulad nito, mababa yung charging, 12.79. Dapat kasi umabot yan ng 13 point something. So baklasin ko to dito. Nandito yung regulator, convert ng full width. Tapos mamaya tingnan natin yung resulta dito sa tester. So ayan. So ayan, nabuksan ko na yung side cover. So ito yung stock na regulator. Ito yung ipapalit natin. Dito natin siya lalagay. Ganyan. Tanggalin tong sakit. Ayan guys, nandito na yung regulator na full wave. Ito yung sakit niya. Ito yung sakit ng lumang regulator dun sa luma. Ito yung sakit sa regulator papunta dito. Tapos nabibitin pa tayo sa wire. Tanggalin natin to. Ito yung papunta sa regulator. Tanggalin natin yung mga terminal. Putulin natin to. Yung yellow, ititira na yan. Hindi na yan ikakabit. Yung na galing sa stator. Ito na lang yung black at saka yung white. Yung black at saka white, dito yan sa yellow at saka sa pink. Kahit magkabaliktaran sila. So, ganyan. Kahit magkabaliktaran. Kabit natin to. Abot. Ganyan. So, ganito na yung setup niya. Ito kinabit ko lang kasi pag dito ko mag-cut, bitin yung wire. So, dito na ako nag-cut. Dito. Paglabas dito ko nag-cut. Ito yung dalawang wire na
black at saka yung white. Itong yellow floated na to, titipan na lang natin to dito. Yung ginamit natin ay white at saka yung black. Ito siya, dito ako nag-cut kasi bitin yung wire. Yan na, nakakabit na siya. Yung black pupunta sa yellow, yung white pupunta sa pink, pero kahit magkabaliktaran to, pwede yun. Tapos susunod natin yung red dito sa red, dito siya, dito natin kakabit yung red. Yan. Ayan, nakabit na yung red. Ito siya. Isusunod natin yung green ng regulator. Yung green ng regulator, dito natin kakabit sa black. Ito siya. Ganyan. So, ito na yung green at saka yung black. Lagyan na natin ng tape. Tape na lang kasi mahirap na lagyan ng shrinkable tube kasi tinap ko lang siya. Shrinkable tube. Ganito yung technique. Pag mga ganitong paglagay ng tip, ganyan yung diskarte para di mahirap pag ikot-ikot ng electrical tape. So ayan, sunod natin itong black para sa accessories wire. So, putulin natin yung yellow, sama natin sa accessories wire para yung supply ng headlight at saka yung dito sa tail light magkaroon ng supply para sa DC, direct current. Pag-isahin na natin to. Itong black wire na to na galing sa regulator, ito yung magkocontrol ng voltage. Para hindi masyadong mag-overcharge yung regulator o yung battery, para mabawasan yung voltage ng regulator kasi full width to. At saka yung accessories wire nya ay makakuha ng voltage, kumbaga mababalansi yung voltahe. Yung battery nya kumbaga itong sa red mag-focus doon sa charging. Tapos ito naman, kailangan ito ikabit natin sa accessories wire. Dito yan ikakabit natin sa papuntang CDI. Meron dito na accessories wire na kulay brown. Dito natin tatap. Ito, papunta dito.
to. Maglalagay tayo ng wire punta doon. Kasi itong black na to, ulitin ko, ito yung ikakabit sa accessories wire. Galing to ng regulator itong black na to. Ayan, nakabit ko na sa brown. Tapos papunta siya dito. Ito siya. Tapos kabit dito sa yellow at saka yung black. Ayan, ganyan. So ayan guys, tapos na. I-test na lang natin yung charging. Gagamit tayo ng battery tester. Start engine. Ayan, cranking normal. Charging test. So ayan guys, fast charge 14.55. Charging high yung lumabas, pero okay pa yun kasi 14.55. So fast charge na to. Charging high na yung lumabas niya, fast charge na. 14.55. Yan, goods na to, fast charge na.